Breaking news! Hindi na biro ang laban sa West Philippine Sea. Isang house panel sa Amerika ang kumikilos na tiyakin ang konkretong pondo para sa Pilipinas laban sa banta ng China. Hindi ito pangakong napapako. Tunay na pera, tunay na suporta para palakasin ang ating depensa. At hindi lang yan, babalik ang presensya ng Amerika sa Subic Bay kasama ang higanteng storage facility ng US Navy. Kasabay nito, lalong kinabahan ang China. Isang makapangyarihang US nuclear-powered submarine, ang USS Ohio, ang nagpakita ng lakas sa ating karagatan. Kaya nitong maglunsad ng 154 na Tomahawk missiles. Isang malakas na mensahe sa Beijing na hindi nila kayang sindakin ang Pilipinas. Narito, panoorin natin kung paano papalakasin ng US ang Pilipinas para labanan ang China. Alam na alam nating lahat ang matagal ng problema sa West Philippine Sea, di ba? Para tayong maliit na kapatid na binubuli ng malaking bansa. Ang China patuloy ang pambubuli. Ang pag-angkin sa mga teritoryong malinaw na sa atin. Ginagamitan tayo ng water cannon, sinisira ang ating mga coral reef, at pinagbabawalan ang ating pangingisda. Sobra na, sukol na. Ang kanilang mga barko ay nagkalat sa ating karagatan. Nagtatayo ng mga estruktura na walang pahintulot, na parang sila pa ang nagmamay-ari. Ito ay isang direktang paglabag sa international law at sa ating soberanya. Dahil sa gitna ng matinding hamon na ito, may malakas tayong kakampi na hindi tayo iiwan, ang Estados Unidos. Ayon sa Reuters, mayroong House panel na ngayon pinipilit si Senator Marco Rubio na siguraduhin ang pagpopondo para sa Pilipinas para labanan ang banta ng China. Hindi na biro ito, mga kahistoryador. Ang ibig sabihin nito, hindi lang basta salita, kundi may konkretong pera at suportang pinansyal na inihahanda ang US para palakasin ang ating depensa. Isipin nyo, pera na ito, pondo, hindi ito pangakong napapako. Ito ay seryosong hakbang para magkaroon tayo ng mas magandang gamit, mas modernong barko, mas maayos na kagamitan para maprotektahan ang ating sarili. Ang China, akala siguro nila kaya nila tayong takutin at gipitin, pero nagkakamali sila. Dahil sa tulong ng Amerika, mas lalakas tayo, mas magiging matatag ang ating puwersa. Ito ay isang malaking sign na ang US ay committed sa atin. Hindi lang ito commitment sa Pilipinas, kundi commitment din sa prinsipyo ng malayang paglalayag at paggalang sa soberanya ng bawat bansa sa rehiyon. Ang laban ng Pilipinas ay laban din ng Amerika. Ito ay isang pagpapakita ng kanilang determinasyon na protektahan ang international rules-based order. Eto pa, ayon sa USNI News, gusto ng US Navy na magbukas ng isang malaking storage facility dito sa Pilipinas, ang dating US Naval Base sa Subic Bay. Dahil dito, babalik na ang presensya ng Amerika sa Subic. Ito ay hindi lang basta pagbabalik. Ito ay isang mas pinatibay at mas pinahusay na presensya na makakatulong sa ating depensa. Hindi lamang ito basta-basta storage facility. Ito ay 25,000 square meters na climate-controlled warehouse at maintenance shop para sa mga sasakyan at kagamitan ng US Navy. Hindi man ito para sa bala, pero ito ay senyales ng lakas at commitment ng Amerika. Ibig sabihin nito, mas madali na nilang masusuportahan ang kanilang mga barko at tauhan na nagpapatrolya at nagbabantay sa ating rehiyon. Alam nyo ba, ang Subic Bay ay isang napaka-strategic na lokasyon.
Diyan nagtatagpo ang West Philippine Sea at ang Luzon Strait. Ang presensya ng Amerika diyan ay parang isang higanteng keep of sight sa sino mang gustong mangagaw ng ating teritoryo tulad ng China. Dahil dito, makikita natin na seryoso talaga ang Amerika sa pagpapanatili ng malaya at bukas na Indo-Pacific. Isang rehiyon na malaya sa pambubuli at pang-aapi. Hindi lang ito para sa Pilipinas, kundi para sa buong rehiyon ng Southeast Asia na apektado rin ng agresyon ng China. Eto pa, tila kinabahan ang China. Mula sa Newsweek, isang US nuclear-powered submarine, ang USS Ohio, ay lantaran na nagpakita sa South China Sea o sa Pilipinas ay West Philippine Sea at dumaong pa sa Subic Bay. Oo, hindi ito katang-isip lang. Ito ay nangyari at ang impact nito ay napakalaki. Hindi ito basta-bastang submarino. Ang USS Ohio ay may kakayahang maglunsad ng mahigit 154 na Tomahawk cruise missiles. Isipin nyo yan, ang presensya ng ganyang kalakas na barko sa ating karagatan ay isang napakalakas na mensahe sa China. Ito ay hindi pampakyut, hindi pampasikat. Ito ay nagpapakita ng tunay na lakas at kakayahan ng US na depensahan ang ating rehiyon. Isang mensahe sa lahat na seryoso sila sa kanilang pangako. Dito ay nagpakita ang USS Ohio sa gitna ng patuloy na away sa teritoryo sa West Philippine Sea. Ano ang ibig sabihin nito? Ang US ay seryoso sa pagpigil sa lumalaking banta ng China. Sabi pa nga ng isang analyst, ang American submarine capability ang primary threat vector para sa operasyon ng Chinese Naval. Ibig sabihin, ito ang pinaka-kinatatakutan ng China. Ang mga submarino ay tahimik, nakatago, pero napakalakas ng impact. Ang paglabas nito sa Subic Bay ay parang isang mic drop moment sa international diplomacy. Habang ang China ay nagpapakitang gilas sa pag-deploy ng kanilang aircraft carrier na CNS Fujian, ang US naman ay tahimik pero malakas na nagpapakita ng kanilang puwersa sa ilalim ng dagat. Hindi sila nagpapatinag at ang pagdaong ng Ohio sa Subic Bay ay parang direktang mensahe na hindi namin papabayaan ang Pilipinas. Ang deployment na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng US para panatilihing malaya at bukas ang Indo-Pacific. Ito ay para sa seguridad ng ating bansa, para sa ating ekonomiya at para sa kapayapaan ng rehiyon. Matagal na nating ipinaglalaban ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Ang mga mangingisda natin, kahit anong hirap at takot, patuloy na nagpupunta sa ating sariling teritoryo para mangisda. Ang ating Philippine Coast Guard, kahit anong pambubuli, patuloy na nagpapatrolya at nagtatanggol sa ating mga kababayan. Ito ay pagpapatunay na ang US ay nakatayo sa panig ng hustisya at internasyonal na batas, hindi sa panig ng pambubuli. Ito ay isang malinaw na deklarasyon na hindi nila hahayaan na ang malalaking bansa ay basta na lang manaig sa maliliit na bansa gamit ang brute force. Mga kahistoryador, malinaw ang laban sa West Philippine Sea ay hindi lang laban ng Pilipinas, kundi ito ay laban din ng lahat ng bansang naniniwala sa kalayaan at katarungan. Habang patuloy ang pang-aapi ng China, lalo ring lumalakas ang ating paninindigan, kasama ang ating matibay na kakampi, ang Estados Unidos. Kaya huwag tayong bibitaw, dahil ang laban na ito, laban nating lahat. Tandaan, hindi natin kailangan ang gyera. Ang kailangan natin ay katarungan at kapayapaan. At sa tulong ng Amerika,
mas malaki ang tsansa nating makamit iyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan na i-like, i-share at i-subscribe para mas marami pang Pilipino ang makaalam ng ganitong impormasyon. Maraming salamat!